Okay, good morning. Good morning, my friends. Morning sa ato ang pinanggang pastor, Pastor Luel Velasco, niya siya. So magtagalog ta pastor for fun. Kasi national language ang Tagalog para National. maintindihan sa lahat, no? Okay, magtagalog ni. So a little bit of Bisaya pero more on Tagalog. So ngayong umaga pag-usapan natin yung buhay mo pastor. Oh. Kung I know na mag-share ka sa Word of God, but before that, I'll ask you to pray for this Quran. So, share. sino manalangin ako? Ikaw. Sige, so manalangin muna tayo, no? Sige, maraming salamat po Panginoon sa oras na po na nag-blow po sa amin, binigay mo sa amin. Nawa ito Panginoon ay makapagbigay ng kaalaman sa lahat ng kinig at lalo na pa sa buhay Panginoon ng isang tao na ikaw Panginoon mayroong purpose sa kanyang buhay. Amen. At maraming pangyari sa iyong buhay na hindi namin sukat akalain na kayo po ay mapagmahal ng Diyos at dahil doon kami po ay tinawag nyo sa isang gawain na may purpose sa buhay ng Panginoon na tagapagsalita na yung salita Panginoon para sa lahat. Maraming salamat sa oras na po Panginoon, nawa ang lahat ay mabibless at kami po Panginoon ay dumulong sa iyong tulong. Maraming salamat po sa oras na ito. Itong lahat ay padaling papupuri sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, good morning again, no? Early in the morning, and we have a visitor here. It's Pastor Luel Velasco again, and we would like to share his life's testimony here in our channel, Liberians for Jesus. And so, Pastor, paano nga ba ikaw nakatanggap sa biyaya ng Diyos for salvation? Paano mo siya natanggap? Paano mo siya nakilala pala sa buhay mo, si Jesus? Actually, mataas ang istorya pero iksiin na lang natin. Lumaki ako na bata pa, mga 7 years old, na nagsasamba sa isang simbahan sa Pentecostal sa Foursquare, no? Mention ko lang dahil doon ako lumaki. Pero hindi ko naman alam kung ano kaligtasan dahil una bata pa ako eh. Hanggat nakarating ako sa isang punto sa aking buhay na nagtapos ako sa high school, no? At doon ako nag-church. Then, ang pangarap ko kasi ay maging team A. No, kay Turking lang pero hindi pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Kaya pumunta ako ng Maynila para makipagsapalaran sa aking desire, no, sa aking pangarap. So hindi pinagkaloob ng Panginoon at doon ko sa Manila tuloy nakaranas na tuloy ako ng buhay na hindi Kristiyano. No, at maraming mga karanasan ako doon na ito rin ay challenge sa akin na mag-aral ng Bible School dahil nakaranas ako ng mga barkada, no, ng mga yung tinatawag na mga unbeliever friends. Doon ko nakaranas ng buhay na hindi maganda, no? Naranasan ko maging lasinggero, no? 3 araw ako na inom ng inom, naging sugarol at iba pang mga bisyo sa aking buhay. So dahil doon wala akong akala ko sa mundong yun ay masaya ako sa aking mga kaibigan sa pamamagitan ng pamumuhay na marami kang vices o mga bisyo. Dahil doon lalong nag-struggle ako. Kaya dumating panahon na nag-isip ako sa aking buhay, ito bang buhay na ibinigay sa aking Panginoon. Kaya mula noon ay nag-desire ako na makilala ko si Jesus Christ. At doon mula, no, sa aking paghanap ng Panginoon, ginaguide niya ako at doon ko natanggap si Jesus Christ, no, doon sa Manila. And after all, noong tinanggap ko siya, dahil pinagsisihan ko lahat ng mga kasalanan, lahat ng bisyo, sugal, no, pambabae, sa beer house, magaling tayo doon sa beer house, no, pagbiswido, at iba pang mga bisyo. At dahil doon, binago ang Panginoon, doon ko siya nakilala personally at that age, no, sa edad kong college, no. Tinanggap ko siya hanggat dumating sa aking buhay na parang may purpose ang Panginoon sa akin. Kaya napag-desisyon ko na mag-aral ng Bible School kasi hindi mo pwede na diretso lang tayo mag-share sa gospel, no, sa salita ng Panginoon na hindi ka properly na
natuto sa Biblia. So doon, nag-aral ako, bumalik ako doon sa Cebu, doon ako nag-aral ng Bible School 3 years din. Hanggat noon, parang kulang pa sa akin. Kaya dumating ang punto na doon ako sa deeper na pag-aral. No? So bumalik ko Manila, doon ko nakikita na nag-aral pa ako ng salita ng Panginoon. So dahil dito, hindi ko nakikita nga, ang Panginoon pala ay mabait, no? Marami pala siyang mga bagay na maranasan mo para i-post kanya sa kanyang mga plano. At hanggang ngayon, no, salamat sa Panginoon, binigyan ako ng mabuting asawa at 3 anak, no? Biyaya sila ng Panginoon at ngayon ay nagpapastor ako. So yun ang karanasan ko na hindi ko kagusto naging pastor, pero ito pala ay plano ng Panginoon. So Amen. yun ang Amen. So, ano ba yung encounter mo ni Lord Jesus Christ? Bakit naniniwala ka sa Kanya, Pastor? Paano mo ma-explain sa iba bakit totoo si Jesus sa buhay mo? Kasi, Brad Franz, noong ako ay isang Kristiyano namumuhay na, ako isang tao namumuhay na unbeliever, actually, mayroon akong feelings, takot, na paano ko ang Panginoon ay babalik, no? O mamatay ako. Ano ba ang buhay ko? Ganito lang ba? So parang wala akong nakikitang magandang buhay for the future. Kaya dahil sa takot, guilty, na kung mangyari mamatay ako, ano ang aking buhay? Totoo ba na ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan? Kaya doon ko siya hinahanap. Nawa, ma-meet ko si Jesus Christ personally sa akong buhay. Kaya doon, pinag-meet din Panginoon na may nagsishare sa akin ang totoong ng kaligtasan ng Panginoon at ang biyaya ng Panginoon. Kaya doon ko siya na-encounter at plano na bagong aking paningin sa future na kailangan ko pala to dahil hindi lang para sa akin ang eternal life kundi para din sa iba na kapag-share ako. Amen. So yun ang nangyari. Amen. So, mababasa natin yan sa Romans chapter 10 verse 17 ba yun, Pastor? Na yung faith daw ay galing sa pakikinig. Pakikinig. Babasahin natin yan dito sa Romans chapter 10 kasi mababasa natin yan. Ito na lang sa English. Babasahin ko sa English kasi wala akong Tagalog Bible dito. But ito yung sinasabi sa Biblia. Okay, so Romans chapter 10 verse 17. Okay. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So ang faith daw cometh by hearing. Okay, so nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. So ano ba yung gospel na narinig mo, Pastor? Paano mo na-identify na totoo itong salita ng Diyos? Paano mo siya nire-receive na ito talaga ang word of God nagbabago sa iyo? Kasi nakikita ko na ako ay namumuhay sa kasalanan. At yung palang kasalanan ko ay nagdudulot sa akin ng kapahamakan. Naakala ko na yun lang buhay natin. Dahil sa may nag-share sa pag-ibig ng Panginoon na tayo po ay bibigyan ng buhay na hindi namumuhay doon. No? Dahil ako po ay naging slave doon sa mga buhay na yung mga bisyo, mga vices na sa akin. Na magkaroon ko ng deliverance o yung tinatawag na freedom. Mailabas ako doon. So, doon ko na-encounter Jesus Christ. No? Sa dinig ko sa salita ng Panginoon na iniibig pala akong Panginoon at bigyan ako ng panibang direction sa aking buhay. Doon ko na-encounter na, mali pala ito. Kaya aking buhay pala, hindi pala ako ang tag-iya, hindi pala ako, ang sarili ko ang may-ari, kundi ang buhay ko pala may nagbaari sa akin na ang Panginoon. Na siya dapat ang aking pagservisyohan at malaman ko kung ano siya sa aking buhay. So yun ang isang paraan na bakit ako ay nakakita ng ibang buhay na nagbabago sa atin. Amen, Pastor. So yung background mo, Pastor,
may pagtuturo na ng salita ng Diyos sa buhay mo? Bata ka pa. Mayroon, unang-una, bago ako nag-aral ng pagkapastor, no, sa Bible School, maraming karanasan ako na muntik na akong mamatay. At dahil yun ay nag-isip ako, bakit ganun? So doon ko naisip na, kailangan ko pala na kailangan si Jesus Christ kasi kung hindi siya, maaaring mamatay na ako. Marami akong accident, 5 times yun. Na siya nang bigay sa akin ng interest na kailangan ko kilalanin ko siya kasi pang-anim na aksidente, mamamatay ako. Wala akong pag-asa. So dahil doon, yun ang nag-encourage sa akin sa mga pangyari sa aking buhay. Na ma-aksidente na muntik na akong mamatay. So, yung grace ni God ay laging nandyan lang. Binigyan pa tayo ng many chances na magbago, diba? So same din tayo, Pastor, kasi nakaranas din ako ng many times na din na muntik akong namatay, muntik akong nalunod. Yung isa is yung na-choke ako, hindi ako makapaghinga. Hindi lang one time but many times. So but yung grace ni God ay laging nandyan, in-extend niya yung buhay natin kasi may plan siya sa ating buhay. Tama. So maganda talaga yung pag nag-seek ka ni Lord, na serious ka na, nagiging serious ka na sa buhay mo, na paano magiging maligtas at paano mamumuhay ng isang tunay na Kristiyano. May iba pa bang kwento na hindi mo pa nasabi, Pastor? Baka may iba ka pang share o testimony na possible makapag-add sa testimony na share mo ngayong umaga. Actually, ang karanasan ko, na feel ko talaga na hindi ko pagpapalit ng Panginoon ay kagandang loob niya, yung kahit nandoon ka sa mga buhay na medyo para sa'yo masama at ang Panginoon parang lalayo sa'yo, ang ikashare ko lang na ang Panginoon talaga ay nagmamahal pala sa atin. No? Kaya nga, minsan pag may nasiran ako na ganun di sitwasyon, no, ang buhay ko, lalo na sa mga may nasiran ako na sugapa siya sa paglalasing, umaga pa lang, at sa panigarilyo, pero dahil sa pag-ibig na i-release siya, nandun ako sa Cardona, Rizal. Amen. No, kasi hindi pala yun ang buhay natin dapat eh. No, ganun ang buhay natin. Ang Panginoon magbabago talaga, magbago sa ating buhay. Ang Panginoon hindi magbago, pero tayo, baguhin niya. Amen. So, yun, ang pag-ibig ng Panginoon ay talagang napakaganda, no? Kung ating na-experience ang kanyang tunay na pag-ibig. Amen. So, ito lang yung masasabi ko na mabuti talaga si Lord sa buhay natin. Hindi tayo niya pinabayaan, lagi siyang nandyan, at ang Diyos ay pag-ibig. So, salamat sa testimony mo, Pastor. Baka may iba na namang kwento na ma-share natin sa ibang mga tao na makapag-encourage sa kanila. Thank you, Pastor, for your time, and thank you for sharing for the brilliance for Jesus. We will have another episode like this, and next time we will be discussing different Bible topic that we may impart with you. And sana po na makapag-encourage pa kami ng ibang mga Kristiyano nandyan, o yung bagong nag-walk pa lang ni Lord, baby pa lang sa Panginoon. So, may you will receive the peace and the love of God that He's been given unto all of us. And thank you for watching, and God bless for all of you. Thank you, Pastor. So, thank you, see Pastor. you next time. See you next time. See you next time. Thank you.